Sa Biblia may nabanggit na he that endureth till the end shall be saved. Sino mang magtiis o manatili o naging matatag hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yung takbuhin natin, hindi siya 100 meter dash kundi marathon. Ganun din ang takbuhin sa buhay. Sabi, ulitin ko, he that endureth until the end shall be saved. At meron tatlong kailangan sangkapin para manatili tayo. Pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Faith, hope, and love. Karon, asa. Basahin daw niyo. Tatapad ngayon nanatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Kung pinakadakil pag-ibig, pananampalataya, Pag-asa at pag-ibig. Sa takbuhin sa mundo, yan tatlong yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Ang pag-ibig, dapat nakikita yan araw-araw kahit walang pag-ibig kapwa mo sa'yo, ikaw may pag-ibig. Actually, ang pag-ibig hindi naman affection na makikita mo lagi ka nakangiti. Minsan yung pagbigyan mo lang siya, pag-ibig yun Yung hindi sa loob lang. Di ba? Ibang, alam mo nang nagwawala, ba't ka palalapit? Di ba? Kasi, lalala lang. Diba? Mas mabuti nang dumistansya ka dahil inuunawa mo na lang siya. Yun ang kadalasan na nani-interpret na mali ng iba dahil kailangan madama. Hindi nadama ng mga Romano yung pag-ibig ni Jesus, kaya nga pinagpapalo pa rin siya di ba? Pero nagsalita ang Panginoon na Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero yung mga Romano patuloy pa rin sa ginagawang mali. Kasi yun ang pag-ibig spiritual yan hindi feelings. Dapat meron ang bawat Kristiyano, meron laging pag-ibig. Araw-araw, dala-dala mo yan Dahil yan yung katangian ng tunay na tagasunod ni Kristo. May pag-ibig ka sa kapwa mo. May pagpapakumbaba, kahinuunahan. Diba? Then yung pangalawa, pag-asa. Nabanggit doon. Meron ka laging na pag-asa. Ang isang spiritual na tao, dapat hindi lumalabas sa bibig niya puro negatibo. Dahil ang pag-asa, positibo. Tawag nga ng iba dyan positive energy. Mahalata mo ang isang tao na merong hope sa pamagitan ng pananaw niya tungkol sa buhay. Hindi niya ang pananaw niya sa buhay, hindi mahirap ang buhay. Hindi mahirap ang buhay. Sa totoo lang, hindi mahirap ang buhay. Dahil, kahit may sakit ka, hindi mahirap ang buhay. Kasi ang buhay, ito yan bigay ng Diyos. Araw-araw, blessing ang buhay. Araw-araw, pagising mo sa umaga, blessing yan Kaya dapat pagising mo sa umaga, thank you Lord, gising pa ako, nagising ako. Panibagong araw to. Kahit madaming problema, pero hindi mahirap ang buhay. Dahil ang unang-una, ang buhay, biyaya ng Diyos Binigyan ka pa ng isa pang araw na binigay sa iyo ng Diyos na ma-enjoy mo ang buhay. Makapagpuri ka sa Diyos, lumakad ka sa liwanag, di ba? Kaya, hindi mabigat ang buhay. Kung ang tao, tingin niya sa buhay ay parang
wala siyang pag-asa. Yun yung wala niya. Hindi yung word na walang pag-asa, kundi yung ibig sabihin ng spiritual na pag-asa. Ganda ang buhay dahil merong plano ang Diyos. Gawa ng Diyos ang buhay. Kaya, marami mang problema, alam mo, pinanunod mo lang kung paano gumawa ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya hindi mahirap ang buhay. Tanungin mo ang isang mayaman na hindi spiritual, sasabihin niya mahirap ang buhay. Mahirap pumira ng pera ngayon. Tanungin mo ang isang milyonaryo, sasabihin niya, hindi kagaya nung isang taon, mabilis lang, ang ganda buhay. Pero, 3 kotse niyan, diba? At mapapansin mo, kasi mangot, parang ganun, di ba? Parang, tapos ikaw, kakarampot yung pera mo, hindi ganun yung pananaw mo. Yagig ka, pero hindi ganun yung pananaw mo. Dahil alam mo, ang buhay hindi material. Hindi material. Pag material ang tingin mo sa buhay, mahirap ang buhay. Pero pag spiritual ang tingin mo sa buhay, may pag-asa lagi. Di ba? Kasi ganito yan eh. Parang ang taong materialistic, tingin nila, Brad, magpakatotoo ka, maging totoo ka. Nandito tayo sa tunay na buhay. Material ang mahalaga. Yan yung kaisipan ng mga tao sa sanlibutan eh. Magpakatotoo ka. Ang totoong buhay, material ang kailangan. Pero sa taong aral na, spiritual, hindi. Ang pera, mahalaga. Kung nagkasundo lang kayo, kailangan mo ng pera. Dahil nung unang panahon, wala nung pera. Ito lang eh. Di ba? Inimbento lang ng tao ang pera. Imagine kung importante ang pera, simula kay Adan at Eva, may pera na. Hindi nyo napansin yun? Nung unang panahon, walang pera. Baka nga nung panahon nila Magellan, sa Pilipinas, walang pera eh. Barter lang. Palitan lang kayo ng gamit eh, di ba? Oo. Nung pagdating ni Magellan dito, may coins kami rito, palitan natin yan. Yung suklay mo, palitan ko nito. Di ba? Naging mahalaga ang pera dahil merong isa nagkasundo na ito mas mahalaga. Yung may mukha ni Caesar o may mukha ni Magellan. Di ba? Na coins, di ba? Nagkaroon ng halaga ang pera. Yun ang gusto ko. Pero totoo, ang pera hindi ganun kahalaga. Sa araw-araw, ang mahalaga yung 3. Pag-ibig. Diba? Kahit wala kang pera, kung marunong kang may kaibigan ka, masaya ka eh. Kaya lang iba, hindi. Bali nang wala akong kaibigan, basta may pera ako. Kasi, materialistic siya. Diba? Or hindi bali nang wala akong hope, wala akong pag-asa, basta marami akong ari-arian. Oo. Pero pag namatay ka bukas, hindi mo madadala lahat yan. Diba? Dahil ang pag-asa, yun yung buhay sa susunod eh. Diba? Umaasa ka na mas maganda yung buhay sa susunod. May pag-asa ka na may plano ang Diyos sa buhay mo. May pag-asa ka na lahat ng pangangailangan mo bukas, i-provide ng Panginoon. Wala ka man laman dito, alam mo, survive ka eh. Diba? Hindi mo napansin, hindi ka mayaman, pero kwentahin mo lahat ng nagastos mo simula pinanganak mo, lagpas na 1 milyon na. Kwentahin mo ang bawat tao, ginastos niya araw-araw. Kinain niya, pinili ng damit. Pag kwenta mo yan, araw-araw na lang sabihin natin 100 sa pagkain.
Sa loob ng isang taon, magkano na yun? 36, 365 times 100, 36,500. Di ba? 36,500 times 50. Magkailan na yun? Sa loob ng 50 taon, edad. 36 times 50. Sino may calculator? Ito pala may calculator eh. 36,500 times 50 years. 15 years ka pala, lagpas ka naman eh. 60 ka na eh. Di ba? O 60 plus eh. Di ba? Pero 50 na lang. Oh, imagine oh. 1,825,000. Magto 2 million na ginastos mo. 100 pesos pa lang yun isang araw ah. Eh hindi lang naman 100 pesos ang ginastos mo eh. Namasahe ka. Kumain ka na mas masarap. Sa piyestahan. Baka 500 yun eh. Di ba? May kaibigan ka ng libre sa'yo. May bumisita sa'yo. Pinakain ka na mas masarap. Pas isang damit na sinuot mo. Sapatos na binili sa'yo. Binili mo. Oh. Ito, pagkain pa lang, magkano na? 1,800,000. Magto 2 million na. 50 years old ka pa lang. Imagine, saan ang galing yung pera niyon? Hindi mo nahawakan yun, ano? Baka 1 million, hindi mo nahawakan. Eh. Kahit 100,000, hindi mo nahawakan. Eh. Buong buhay mo eh. Pero hindi mo alam, pininubay na sa'yo ng Panginoon yun. Di mo? Gaano kamangha kumilos sa'yo ang buhay. Ang provision sa'yo ng Panginoon. Diba? Kaya may pag-asa. Pag tumingin ka sa nakaraan, maraming ipinubay sa'yo ang Panginoon. Provision ng Panginoon. Yung haharapin mo, meron pa. Kailan ka ba nagutom? Hindi naman eh. Di ba? Lagi ngang busog eh. Ayan. Sasabihin mong hindi ka pinayaman ng Panginoon? Hindi talaga. Pero, mayaman ka. Di ba? Di ba? Sabi dito oh. 1,825,000 sa isang 100 lang yan araw-araw. Eh baka ikaw ngayon kahapon lang eh 300 natay ginastos mo eh. Oh, di ba? Ibig sabihin kung 300 yon, araw-araw 300, ilan yun? 6, halos magpa 5 million na yun. Di ba? Kaya gawin na lang natin 100. Sobra-sobra pa rin. Lubos-lubos yung pagpapala sa atin ng Diyos. Kaya ibig sabihin, huwag mawawala yung pag-asa sa atin. Dahil mahalaga yan eh. Diba? Dahil ang buhay ng tao, mahalaga yun eh. Pag-asa. Pananampalataya. Ang pananampalataya nagsimula nung nakakilala tayo sa Diyos. Mahina tayo ang pananampalataya natin. Pero pag tumatagal na tayo, ano na? Lumalakas na. Paano lumalakas? Nagiging matatag na. Diba? Ang tawag na iba dyan eh, unshakable faith. Hindi na kayang yanigin. Hindi na kayang mauuga. Sa Biblia, may isang kwento. Alam nyo to eh. Sa Daniel 3. Ang kwento ganito. Chapter 3. Ang kwento ganito. Si Nebuchadnezzar gumawa ng isang ribulto niya. Kawangis niya.
yari sa ginto dahil nanaginip siya eh. Na ulo ginto, tapos hindi walang naka-interpret, tapos si Daniel na-interpret niya yun. Pero sa chapter 3, ang ginawa niya, yung panaginip niya, hindi siya gumawa ng ang ulo ginto. Ginawa niya, simula ulo hanggang paa, ginto, na ang taas, 90 feet kung hindi ako nagkakamali. 90 feet, halos 3-story ang taas. Purong ginto, gawa yari sa ginto. At nung nayari na yun, hindi siyempre, pinapunta niya lahat ng nasasakupan niya, mga bansa na nasasakupan ng Babylonia. At pagtunog ng banda, trompeta, mga tambol, mga ganon, banda. Lahat, inutos niya, pag tumunog ang banda, ang trompeta, ang gagawin nyo, magbaw kayo. Di, yung mga nasasakupan niya, pag tunog ng banda, nagyukuran. Maliban sa tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego. May mga taong nagsumbong sa hari. Sabi, Haring Nebuchadnezzar, meron po kaming napansin. Yung mga Hudyo na ang pangalang yung namuno ng Babylonia, na itinalagan yung namuno sa Babylonia, na 3 binata, na ang pangalan ay Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi po yumuyukod doon sa mga pinagawa mong, sa ginawa mong ribulto na ginto. Pinatawag niya ngayon. Totoo ba yan? Ay proud siyempre si Nebuchadnezzar dahil wangis niya yung ginto eh. 3-story ang taas eh. Bakit hindi kayo lumuluhod sa aking ginawang ribulto na ginto? Tawagin ang banda. Pag hindi kayo lumuhod, itatapong ko kayo sa napakainit na pugon. Galit na galit si Nebuchadnezzar eh. Hindi pa rin lumuhod yung 3. Ang sagot pa nila ganito. Word by word, ganito yung sagot nila. Daniel 3:16-18, ganito nakalagay. Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. 17, gawin nyo kung yan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribuntong ginto na pinagawa ninyo. Yun yung sagot nung 3. Haring Nebuchadnezzar, gawin nyo ang nais nyong gawin. Pero, hindi kami yuyuko sa ribultong ginawa nyo. Iligtas man kami o hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami gagawin yan. Yun yung pananampalataya nila na unshaken. Sa ating ganun din. Kaya importante yung pananampalataya eh. Na ano man ang mangyari sa atin, yung ating pananampalataya sa Diyos, matatag. Bakit? Ibig sabihin ganito yan. Ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos eh. Kaya niyan lahat ng bagay na. Pero, pag nagkasakit ka, pwede hindi kanya pagalingin. Pero kaya kanyang pagalingin. Magtatampo ka ba sa Diyos pag hindi kanya pinagaling? Hindi, di ba? Kasi Diyos pa rin siya. Di ba?
Hindi nga lang niya kalooban na pagalingin ka. Pero, hindi ka magtatampo sa Diyos dahil bakit? Napatunayan mo na ang Diyos na for how many years ang Diyos pinagaling ka eh. Ang Diyos nag-provide sa'yo ng halos magdadalawang milyon eh. Di ba? Pag lumingon ka, dami nang tinulong sa akin ng Diyos eh. Napatunayan ko na ang Diyos na totoo. Ngayon pa, na meron akong konting problema, magtatampo na naman ng konti sa Diyos? Hindi, di ba? Dahil alam mo, ang pananampalataya mo, subok na ng panahon. Di ba? Magka-problema ka ngayon sa 500 lang. Wala akong 500. Siguro walang Diyos kasi wala akong 500. Pwede ba yun? 2 milyon na halos na itulong sa iyo ng Diyos eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka magtatampo. At nandun pa rin yung pananampalataya mo, buo pa rin. Dahil alam mo, na ang Diyos, 500 lang yan, kaya niya i-provide yun. Kung i-provide man ang Panginoon niya o hindi, Diyos pa rin siya. At hindi lang yun, ayaw lang ng Diyos, hindi niya kalooban. Nakuha niyo yung punto ko? Na ibig sabihin, anumang problema natin sa buhay ngayon, pag tinignan natin yung mga ginawa ng Diyos, dapat hindi na nasi-shake yung pananampalataya natin sa konting problema. Di ba? Dahil bakit? Kaya inuna ko yun eh. Nakuha ng punto ko, ba't kinuna yung kwenta kung magkano yung provide ng Panginoon? Dahil yung problema natin, kumpara doon sa mga sinagot ng mga blessings sa atin ng Panginoon, sobra-sobra na para mawala yung panampalataya natin. Di ba? Ang Diyos pa rin siya. Iligtas man tayo sa apoy ng napugon o hindi, Diyos pa rin siya. At hindi, ang pananampalataya, hindi, mayayanig. Hindi magigiba. Diba? Dahil, alam natin, napatunayan na natin na ang Diyos totoo. Na ang Diyos mahal tayo. Na ang Diyos nag-provide sa ating pangangailangan. Kaya, sa takbuhin sa buhay, yun yung pangailangan natin. Kailangan natin. Na, you stand firm. Kagaya nung tatlong magkakaibigan. Nung pinayuyo ko sila, hindi sila yumuko. Pero may pagpakumbaba. Hindi sila sumagot sa hari. Kaya sagot nila pa nga, Haring Nebuchadnezzar, gawin niyo po kung anong nais niyo. Pero hindi kami yuyuko. Diba? Kasi ang tunay na tagasunod ni Kristo, hindi nakikipag-away. Diba? Yung filled ka ng Holy Spirit na you stand firm, may pag-ibig ka, nandun pa rin. Diba? Ipapadama mo pa rin. Mahinahong ka pa rin. At ano pa? Pasensyoso ka pa rin. Diba? Yun yung pagiging stand firm eh. Ito ang kinatatayuan ko. Hindi rin ako lalaban. Ito ako. Patutunayan ko sa inyo, Kristiyano ako. Di ba? Hindi ka. Di ba? Kaya pansinin mo, kahit na merong namula sa kanya, yung mga yun, hindi sumamba. Pero, hindi sila. Kasi bakit? They stand firm. Pangalawa, sa gitna ng trials, pinatawag sila ng hari para itapon sa naglalagablab na pugon.
nandun yung na-test talaga yung in action, yung pananampalataya nila. Na ano? Sige, masunog man ako, iligtas man ako ng Panginoon o hindi, patuloy pa rin ako maglilingkod sa Diyos. Patuloy pa rin akong tapat sa Panginoon. Patuloy pa rin akong may pananampalataya sa Panginoon. Diba? Then yung pangatlo, unshakable yung pananampalataya nila dahil bakit? Ang pananampalataya nila hindi galing sa kanila. Galing sa Diyos. Diba? Dahil lahat naman tayo, nung bata pa tayo, ang pananampalataya na, minsan nananampalataya, minsan hindi. Minsan tatampo sa Diyos. Ang Diyos na nag-build ng pananampalataya natin. Pagkaroon natin ng edad-edad na natin, diba? Matatag na yung pananampalataya natin. Hindi na parang bata na konting problema, tampo sa Diyos. Konting ganyan, tampo sa Diyos. Diba? Kundi, hindi na nasisuy. Bakit? Ibinild na ng Panginoon yung pananampalataya natin. Hindi tayo actually ang nag-build nun. Ang Diyos mismo, paunti-unti, naging matatag yung pananampalataya. Dahil, sa araw-araw, inaaralan tayo ng Panginoon. Yun. Kaya patuloy ang pag-aaral natin. Dahil habang nag-aaral tayo, nagiging unshaken yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi pwedeng ipagmalaki ng kahit na sinong tao, matatag ang pananampalataya ko. Dahil yung pananampalataya niya hindi galing sa Panginoon. Pag ang isang tao nagyabang na matatag ang pananampalataya, hindi galing sa Panginoon yan. Dahil alam niya kung gaano siya kahina. Diba? Dahil ang tunay na pananampalataya, Diyos din yung nagbigay. Ang pagtunay na pag-ibig, Diyos din ang nagbigay. Ang tunay na pag-asa, Diyos din ang nagbigay. Diba? Inunti-unti lang tayo ng Panginoon Yun lang talaga yung totoo nun Inunti-unti lang tayo ng Panginoon para maging matatag tayo. Yung bang araw-araw, diba? Kinaguide tayo step by step hanggang maging matatag yung pananampalataya natin. Yun lang po.